Baka pa yung namin kasabi. Kontak ko, kumontakan tayo. Kontak. Pwede ka naman. Dito ka na po, bilman niya ako. Mamaya kasi busy na eh. Sir, forward ka na. Yeah, good. Look here. Get first muna tayo. 1, 2. One more, 1, 2. Isang yay! Boss. Okay, 1, 2. One more. Hey! Mas ka, boss?
Nice check. Lumalabas siya nakatago yung camera. I-stock up na. Meron lang. Ano ba din eh? Magkano na ako? Tumira na ako ilaw. Sige, sige. Hatak na lang ako pataas. Payong pare. Payong. Boss. Alam mo to, alam mo dala lang. Ay, gusto mo pala ako. Very good, very good. Oh, good thing. Huwag mo pa ulan.
Mamaya po magsasalita si Yorme. Pahingin lang natin. Itutuloy po natin yung programa natin. Ano po ba yung unang tututukan namin dito sa ikalim na distrito ng Maynila? Ang unang-unang po natin tututukan yung edukasyon. Di po ba? Maglalagay po tayo ng mga scholarship sa ating mga kabataan. Di po ba? Ako, naging konsyal po ako. Hindi ko pa alam kung ano magiging pondo ng congressman. Pero kilala niyo naman ako. Di ba? Kaya nga nakalagay dyan, mula sa inyo, para sa inyo. Yan po ay nagmula sa inyo mga buwis. At binabalik ko po para sa inyo sa iba't ibang klaseng programa. Yan po ito sa inyo. Titingnan po natin kung pwede pa natin madagdagan ng mga school supplies o yung mga bags o kung ano man pwede o mga vitamina para sa bata. Dahil alam nyo, ang bata, kapag kulang sa vitamina o nutrients sa kinakain, eh, kahit matalino yan, hindi papasok yung sa ulo niya yung pinag-aaralan. Approve ba sa inyo? Pangalawa po, nakakatupagin natin yung ating mga senior citizen. Di po ba? Dahil gaya na sinabi ko, sila po mag-aamenda ng batas. Hindi po kami kasama dyan. Lahat yan may resibo sa Yorme's Choice. Lahat po na sinasabi may resibo. May katibayan. Hindi yung paninira. Di po ba? Kasi pagka totoo, hindi paninira yun. Pero pag hindi totoo, paninira po yun. Di ba? Malinaw po yun. Tama ba? Itingnan natin kung pwede doon sa mga senior. Baka pwede pa tayong maglibre po ng mga maintenance pa. Yung mga maintenance sa mga mami, daddy, yung insure naman, amendahan na lang yan. Sa tulong po ng ating mayor, vice mayor, at ating mga konsyal. Ano ba yung tutulong natin dyan? Bukod, kasi ang programa ko noon sa health, no, ako konsyal, more on preventive, not curative. Ngayon, dito naman, marami pondo eh. Minsan, nanood ako ng YouTube, nag-away senador sa congressman. Sabi ng senador, kayo, 3 bilyon. 3 bilyon, 3,000 million ang pondo ng isang senador. Sabi naman ng senador, buong Pilipinas naman kami. Eh kayo nga 300 milyon ang pondo nyo. Eh sa loob ng 3 taon, 300 times 3 ilan? 900 milyon. Yan po, dito nilalahad natin. Kasi si Joey may transparency, may accountability, may trustworthy. Meron pa akong equal rights, yung pantay na karapatan. Kung makikita nyo mga programa ko, di ba sinasabi ko noong hindi tao ko siya, bata, matanda, mayaman, mahirap, matalinuan o mongmang, botante, lalong-lalo na po sa importante, dapat makatanggap ng pantay na pagsaservisyo. Tama po ba yun? Yun. Kaya dito, sinasabi natin, puro tama. Di po ba? Kasi yun ang dapat na public servant. Di po ba? So yan, yun yung mga pipili natin. Kung maalala nyo yung dating congressman natin, si MJ, natatandaan nyo? Oh. Taon-taon, nagbibigay ng bigas. Tama o hindi? Ngayon, pag-eleksyon meron. Di ba? Taon-taon na, nagbibigay. Pero magbibigay na yun, may eleksyon. Di ba? Kayo po, makakatiyak po kayo. Dito po sa Yorme's Choice, pag tayo po, pinasukit natin yan, yung tagumpay. Taon-taon po, magkakaroon tayo ng bigas. Yung mga, ako nakita ko nung pumupunta ako ng Biyaga, diba? Yung mga, minsan nagpunta ako dito sa may Balagtas natatraffic ako. Pumunta ako dyan sa Puninary Ring. Nakita ko doon, sinisira yung kalsada. Diba? Makikita nyo, sinisira yung kalsada. Maganda pa ito eh. Tinanong ko, hindi naman ako kilala kung siya nung construction. Siguro hindi ka rito. Eh di, sabi ko, sir, ano ginagawa niyo dyan? Hindi, sir, sabi niya, parang kakaksimento lang yan eh, di ba? Oo, kakagawa lang mo, tama. O di, sabi ko, ano gagawin dyan? Gagawin mong kwadrado yung drainage. Sabi niya, ano ba yung dati, bilog?
O di, ngayon, nag-uulan, siyempre mapupuno ng putik yun. Yung kwadrado na yun, kalahati na, putik na. Di pagkatapos sa eleksyon, yung kwadrado, pipilog din na naman. Diba? Bilog, kwadrado, bilog. Yung ba gusto nyo? Parang yung iba gusto Yung ba gusto nyo? O, imbis na magkikigiba niya mga simyento na yan, ngayon kung sira, di bali. Kung barado talaga, di bali. Gawin. Pero kung ayos naman, pagkikibayin mo, ako, mas mamarapatin ko po na imbis na pagkikibayin niya mga simyento na yan, hindi naman maisasakin yan eh. Ibili na lang natin ang bigas. Tama? O vitamins, o pang-maintenance, di po ba? Yun po ang gagawin natin. Bigas yan. Kayo, makakatiyak po kayo sa pamilya Uy. 21 years yun na po kami pinagkakatiwalaan. Ang pwede ko pong may pangako, pwede ko may pagmalaki sa inyo. Sa pamilya Uy po, kami po, linisan po, hindi po kami nasangkot sa anumang katiwalaan. Yan po ang pwede ko at makakatiyak po kayo na susukli ko po ulit ng isang matapat at dire-diretso pagsiservisyo sa abot ng po ng ating mga bayan. At nung ako hindi pa ko sila nakita nyo, hindi naman ako, diba sinasabi ko, ako po hindi mangangako, pero handa tumulong sa inyo sa abot ng ating mga bayan. Diba may mga programa ako? Diba? Ako tahimik lang ho. Hindi ako masalitang tao dahil ako, di ba yung iba, naktak ng naktak, di ba? Sinasabi pa, pati hanap buhay ko, pumapagsakin daw. Panginoon naman pwedeng gumawa niya at hindi gagawin ng Panginoon niya yung masama. Tama po ba yun? Sino gumagawa ng masama? Kayo sabi niya na hindi ako tayo naman, ako, nakita nyo, yung pagpapatuloy po ni Consular Christian, yan po, hindi ko pinangako lahat yan yung programa niya. Karamihan ho yan sa hindi butante. Di po ba? Karamihan ng programa ko sa hindi butante. Dahil ako po pinakabatang Rotarian sa kasaysayan ng Pilipinas. 21 years old po ako. 5 consecutive years ako youth director. Ang pamilya, ako, si Christian, tinuruan ko. Pagkatutulong na anak, yung tinutulungan mo lang na nakakaalam. Diba? Kasi yan po ang tinuro sa akin ng magulang ko. Diba? Huwag ka magbubuhat ng sarili mong bangko. Kaya mong iba magbuhat ng bangko para sa inyo. Tama ba yun? Kaya ako naman po ngayon, dito na si Norme, nakapagpahinga na, pakikilala ko isa-isa. Kasi kami, bago kami humarap sa inyo, nag-usap-usap po muna kami. Hindi pa sumapa kami ng ganito. May kanya-kanya po silang programa rin. Di po ba? Bakit yun? Kung bola-bola lang, di ba? Yung naglililayap ka lang doon sa ako magaling, ako magaling, ng ganun. Baka mamaya, lumayap sa sarap ko, baka mag-block yun. Hindi, dito, kailangan pag-usapan natin. Kaya, ako po yung makikiusap sa inyo. Na sana po, tulungan niyo po lahat ang Your Best Choice. Approve po sa inyo yun? Yung tiga-tondo, pag sinabi ng gano'n, yumayanig. Nakakailangan naman tayo kay Your Best. Approve po sa inyo, tutulungan natin ang Your Best Choice. Pwede mo sumugay sa tiga-tondo, ha? Kita mo, ha? Yan. Pakikilala ko po isa-isa. Nandito po, sa hanay po ng baranggayan, may experience po sa pagsiservisyo. Siya po ang hahawak ng sports namin. Itong kumpleto po na ito. Siya po hawak ng sports. Ang sabi niya, kanina, nadinig nyo, sports sa kabataan. Inuna kabataan din. Bago yung mga matatanda na lalaki. Sa babae naman, may volleyball. Diba? At dito, kumpleto. Dito sa lineup namin,
inuuna namin ang hindi butante. Di po ba? Tulungan po natin mula po sa bayan ng Santa Mesa at susunod na konsehal na ika-6 na distrito ng Maynila, Konsehal Kit Marasigan. Ito naman po, bata pa na-train na sa kanyang ama. Di po ba? Pero mas gwapo doon yung ibaring galoy. Hindi, sa totoo lang. Ito sa totoo lang. Ito naman po, magbibigay ng serbisyo legal service. Yung mga abogado ito eh. Di ba? Tulungan po natin mula po sa bayan ng Santa Ana punta ang susunod na Konsehal ika-6 na distrito ng Maynila, Konsehal Volker Castaneda. Ito naman ang hawak ng aming alusugan. Kasi alam nyo, pagka healthy ang ngipin nyo, hindi lang nila alam, yung iba konektado yan sa puso. Yung kailangan malinis, di ba? Walang sira. Ang magbibigay sa inyo ng close-up smile, di ba? Dentista ng bayan, dentista ng ika-6 ng distrito ng Maynila, ang susunod na Konsehal Doc Mercado. Ito naman. Ito dito sa your Miss Choice, hindi naman po sa pagkayabang. Baka naka-attend na kayo doon sa kabila. Dito ho, sa amin, sa your Miss Choice, pati pipi ho, nakakausap ng Konsehal namin. Sa kabila ba, may nakakausap ng pipi? Dito lang yan sa your Miss Choice. Tama? Dito yan, natatawa kayo. Ang magpapatuloy po sa ikalawang termino, simple, nagsiservisyo, Konsehal Elmer Par. Ito naman, kilala nyo, Batang Quiapo. Ito, hindi pa ako konsehal. Ito, idol ko eh. Sabi nga ng mga sapernero, pagdating daw sa manok, mananaluto, hindi matatawag ito. Diba? Lahat na samahan nito, nakaka-9-0. Pagpapatuloy nyo po ulit sa ikalawang termino, ang Batang Quiapo, Konsehal Lou Veloso. Ito naman pakikiusap mo ng aking anak. Approve ba sa inyo? Approve! Ito naman, nakita nyo, matinong bata to. Di ba ba? Kasi may 7 akong magulang eh. Kung paano ko pinalaki ng magulang ko, ganun ko rin siya pinalaki. Di ba? Ito nga eh, 2 taon pa lang yung anak, pinag-aaral na agad. Sabi ko, anak, baka naman, hindi naman niya madaanan yung pagkabata. Sabi niya, talagang ganun eh. Kasi yun lang. Kasi tayo, diba, mga kultur, sino lola at lola dito? O diba tayo, minsan yung mga apo natin, kapag walang tuition, walang uniforme, o walang bawat, iniintindi pa ng mga lola at lola eh, diba? Kaya nga ako, gusto kong tutukan yung edukasyon. Para kasi kultura natin mga Pilipino yan eh. Yung pamilya natin, mga apo natin, hanggang sa kaapo-apo, iniintindi pa eh, di ba? Kaya sa akin, pagka nabigyan natin ng magandang edukasyon ang kabataan, pagka nagpamilya, pag-aaralin niya. Tapos kung anak na yan, yung magiging apo nyo, pag-aaralin, and so on and so forth. Magiging kultura na, di ba? Ito naman, nakita nyo, tahimik lang to. Di ba tahimik ka ba pagka bumababa eh, di ba? Hindi, di ba pag kaya bumababa ng barangay, hindi tahimik. Minsan pagka pumunta naman, minsan nasabi sa akin ng mga mami, Konsehal, bakit si Christian di masyado masalit? Ika ako, pagka pumunta dyan sa inyo, kakausapin nyo. Kasi kung isang oras kayo magkaharap niya, mag-ingipian lang kayo dyan. Kaya kakausapin nyo, hindi nyo kasi masyadong masalita yan. Ang magpapatuloy po ng programang Joey Oy, magbabalik po, Konsehal Christian Joey Oy. At siyempre, kailangan natin, bukod dyan sa mga konsehal niyan, kailangan po namin ang ulo, ang alkalde. Kasi pag hindi ho namin kakampi ang alkalde, yung mga pinag-uusapan po natin dito, wala rin yan, nga rin tayo.
Tama ba? Tama! Kaya ngayon, pagka ito, mga lupon natin, pakisabi nyo naman doon sa mga kapitbahay nyo. Kasi 5 lang po kayo dyan. Sabihin nyo, ano ba yung pinag-usapan dito sa Your Choice, di ba? Maganda naman eh. May paninira pa, wala. Programa lang ang pinag-uusapan dito. Kung ano yung gagawin, di ba? Tama po ba yun? Ako na magsasabi. At sabihin natin sa mga kapitbahay natin, di ba? Oh. Ang magbabalik na alkalde na lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! O ito naman, kasi kahit na nandiyan si Yorme, kapag hindi niya kakampi ang PC Alcalde, wala rin, kukontrain din lahat yan. Kaya dito sa amin, package din. Dito sa grupo ng Yorme, walang balimbing dito. Iisa lang. Di ba? Tama yun, di ba? Bawal ang balimbing dito. Kaya dapat po, kasama rin namin ang aming PC Alcalde. Tulungan po natin ang susunod na PC Alcalde ng Lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chi Atienza. Ako naman po, nakakatulit sa inyong mga puso. Sana po, ipagdasal niyo po ang Your Choice. Mahalin niyo, yakapin niyo. Di po ba? Ampunin niyo na po kami buong pamilya. Yung buong, yung siyang. Approve ba sa inyo? Baka nagjawa tayo ng tigatondo. Approve ba sa inyo yun? Game na ba kayo? Maraming salamat po sa inyo lahat. At muli, magandang gabi po. Manila, God first! Maraming salamat po, Congressman Joey Uy! Maibalungan, Distrito sa East. At ngayon po, nais ko na po ipakilala sa inyo ang anak ng dating mahusay at magiting na alkalde, Lito Atienza. Ang hinubog ni Mayor Lito Atienza upang ipagpatuloy ang Buhayin ng Maynila program. Nag-aral po siya sa De La Salle University at may kursong Political Science, Major in Governance. Ang kasalukuyang direktor ng Kababaihan ng Maynila, isang mahusay na artista at mamamahayag. Ang pinili ni Yorme na maging katuwang sa muling pagbalik ng Gloria ng Maynila. Ang bagong liwanag at bulaklak ng Maynila sa kanyang talino at ganda, sigurado mapapangichika, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masaya ako na makita kayo ngayon. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating Puting Mayor Lito Atienza. Ako rin ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Ngayon, ako po ay isang broadcast journalist, gaya ng aking kapatid dati na si Kuya Kim. Dati broadcast journalist yun bago siya naging Kuya Kim. Pero dati naging konsehal din siya. Alam niyo, kamukha ko ba Kuya ko? Dito na ako titira sa inyo. Pero gaya nga po niya sa television ako ngayon, ang trabaho ko po bilang broadcast journalist ay ikot po ako sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylaring lipunan. Pero sa totoo lang po, ang aking pangarap ng bata pa ako ay maging isang misyonaryo. Pero hindi ako dinala doon ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, kung saan mang karera niya ako dadalhin ko na lang ang puso ng misyonaryo. Bilang isang broadcast journalist, pagka kinukuha ko ang kwento ng ating mga kababayan, na pakiramdam nila wala silang boses, isisigaw ko sa aking programa, meron akong isang na-realize na kahit ano pala ang isigaw natin, kahit duguan pa tayo sa iniiyak natin, kapag ang gobyerno hindi marunong makinig. Ika nga ni Yorme, ang nga pa rin tayo. Useless. Tama po kayo dyan. Kaya nung tinanong ako ni Yorme, kung maaari niya ako maging katambal
kasi yan na pinoprotektahan ko, inaalagaan ko, at makipagpatayan ako para doon. Pero bago yun, alam ko, ang tawag niyo sa aking ama ay bulaklak. Akala nila, hindi ko alam. Kasi pag naglalakad ako sa barangay, yun yung anak ko bulaklak. Akala nila, hindi ko alam. Alam niyo po, ako ang bunso sa anim na magkakapatid. Pero, alam ng mga kapatid ko na mas matanda sa akin, pag ako tumayo sa isang bagay, kahit pa silang 5 magkampihan, hindi ako gagalaw dahil talagang paglalaban ko yung feeling kong tama. Ganun po ang ugali ko. Alam nila yan. Eh, natakot ako. Kasi narinig ko, ipapa-alter na raw ng aking ina ang polo shirt ng tatay ko. Papalitin daw niya para maging blouse ko at yung daw ang susuot ko pag-ikot. Diyos ko Lord! Eh, naalala niyo si Ali, di ba sinuot? Ayaw nila, magagawa nila sa akin. Alam niyo po ano ginawa ko? Pinangunahan ko. Kaya naglagay po ako ng malaking bulaklak sa aking ulan. Nilagyan ko na para siguradong makita nila. O diba? Napagbigyan ko na sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Ang ibig sabihin po ng bulaklak na ito ay pagiging inklusibo. Sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Ngunit isang bagay na nakita ko, hindi po yan ang realidad. Meron po tayo mga napag-iiwanan na walang boses. Una po ay ang senior citizens. Taas po ang kamay ng seniors. Bye! Iba umaamin! Iba ayaw! Kaya tataas ako nila magkakawat ng ulo. Alam niyo po, para sa akin, ang mga senior citizens, kung minahal at tinalagaan nyo kami dapat, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyo. Kaya pag meron ako i-interview ng kwento ng seniors, inuuna ko yan. Pagtingin ko sa ginawa ni Yorme, mahal na kayo, di ba? Meron ba ni Buyon? Opo. Di ba? Kasi nakita ko kahit naka-wheelchair na yung senior citizen, pag nakita si Yorme, biglang tumatayo at tumatalon at sumisigaw na bumalik ka na. Kaya sabi ko, Diyos ko, grabe naman, ano ginawa mo? Lamdalam ka ng mga senior citizen. Pati lumpo, biglang naglalakad. Ganun po katindi. Di ba? Kaya sabi ko, okay, check. Mahal niya ang senior citizens. Pangalawa, ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap po mabuhay na may kapansanan. Subukan mo. Isang araw, itikit mo lang ang mata mo. Gawin mo ang trabaho mo. Ma-realize mo. Mahirap. Tama mali? Mahirap. Kaya kailangan ng gobyerno alalayan ng mga PWD. Ang tingin ko kay Yorme, mahal niya ang mga PWD. Meron na siyang allowance, meron pa siyang ginawang batas tungkol sa job inclusivity. Ang ibig sabihin, ang ating mga kapatid na may kapansanan, maaaring magtrabaho sa mga piling establishmento. Pangatlo, dahil si Yorme ay batang tondo, si Chi Atienza ay batang bukid. Hindi po ibig sabihin ng bukid farm, ha? Para malinaw po tayo. Ay, ang galing na talaga, kababain ka lang may nila. O, yun na nga. Ang ibig sabihin nun ay, ang galing. Sa may release po ng tren. Akala yata nila kasi pinahanap ako sa farm. Nawawala kasi si Alice Buo. Sabi ko, hindi po ako si Alice Buo. Promise, meron ko diploma. Alam niyo po, marami po sa aming kabarangay Muslim. Kaya nabuhay po ako kasama ang ating mga kapatid na Muslim. Pagtingin ko kayo, may mahal din niya mga Muslim. Siya po ang gumawa ng Manila Muslim Affairs. Ako, Diyos ko, parang ano gusto din niya. At dahil ako po ay mula po sa entertainment industry, at least rin po ako sa GMA7, nakita ko ang ating mga kapatid na LGBTQ+, hindi pa rin po patas ang kanilang panlaban, may diskriminasyon pa rin. Pagtingin ko kayo, mahal din niya ang LGBTQ+, meron nga siya Bekshis of Manila. And lastly, dahil nga ako po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, importante po sa akin ang livelihood for all. Ang mga kapatid natin na nakikipaglaban ng patas sa mundo, dapat inaalagaan, sinusuportahan ng gobyerno. Dahil sa maliit na kita nila, napapakain nila ang kanilang mga pamilya, napapaaral nila ang kanilang mga anak. Ang ating mga kapatid na hindi marunong magnegosyo, dapat tuturuan natin magnegosyo at susuportahan natin sila. Dahil nakita ko, babalik ang confidence, pag-asa sa ating mga kababayan kapag sila ay marunong tumayo sa kanilang mga paa. At nakita ko, suportado rin ni Yorme. Diyos ko, sabi ko,
nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Lahat na lang na mahal ko, mahal din niya. Kaya binigay ko po kagad ang matamis kong oo. Pero, dahil nga po, makulit din ako. Sabi ko, Yorme, bakit ba ako napili mo? Pwede naman iba. Marami namang mga option dyan. Bakit ako? Pwede naman ikaw. Pag ikaw ba, papayag ka? Opo. Diba? Binislow mo ako? Ako nagtanong, bakit ba ako? Ang sagot po niya, dahil kilala kita bata ka pa lang. Unang-una, nakapagtapos ka ng political science, major in governance. Inaral mo ang mundong to. Pangalawa, simula nang namulat ka dito sa mundo, ito na ang buhay mo. Totoo po yun. Dahil ako po, simula pa ng bata ako, nakita ko po yan sa aking ama. Naging vice mayor siya. Nakasama ko kayo sa kababaihan, di ba? Maliit na bata pa lang ako. Vice mayor, 2 termino, mayor, 3 termino, congressman, 3 termino. Kaya ko naman pumasok talaga eh. Pwede naman. Pero ang ginamit ko ang kapangyarihan at posisyon ng aking ama bilang isang misyonaryo. Totoo po yun. Hindi nga lang ako mahilig mag-picture, kaya wala akong maipakita. Dahil sabi ng Panginoon, kapag puro ang intensyon mong tumulong, huwag mong ipaplaster ang mukha mo. Pero alam ni Yorme na talagang tumutulong ako, kaya sabi niya, ikaw ang gusto kong partner. At sabi niya, gusto kong mabuhay muli ang Maynila. Naalala niyo po ba yun? Diba ang daming mga area sa Maynila, pwede kayo mag-date? Sino dito nag-date doon? Taas ang ayun, taas ang kamay. Nagkatuluyan po kayo? Hey, hanggang ngayon? Ilang taon na po? Ilan po? Pag-ilan po siya? O diba ano sa'yo forever? Alam niyo, akala ng iba, bata pa ako, akala nila. Pero sa tumalang po, 3 na po ang aking mga anak. 43 years old na po ako, at 20 years na po ang kasal. Grabe ng taon, ulitin niyo, masarap sa taon. Ay, Diyos ko! Pero rin naman, baby face eh, magagawa natin. Okay, si Yorme ng taon? Oh, so 18 at? 19 daw. Mga baby face tayo. Tingnan mo si Congressman Joey Uy. 21. Diba? Alam niyo po, yung mga buhay ng Maynila program ng aking ama, yan po ang nagbalik sa mapa sa mundo ng Maynila. Yan din po ang tumulong sa ekonomiya ng ating lungsod na siyang tumustos sa mga pangangailangan niya. Kaya nung sinabi sa akin ni Yorme yun, sure na ako, Yorme. Ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako sa iyo. Kaya yun po ang kwento bago ko pumayag sa kanya. Pero alam niyo po, kayo lahat dito taong barangay, tama? O taas ang kamay ng mga tanod. Mga lupon. DHW, sweepers, VAUSI, staff. Totoo to pero proud ako sa inyo. So yan, proud ako sa inyo. Totoo. Yung kalapak na yan, hindi ako nabibigay sa akin para sa inyo. Alam niyo, kasi kung si Yorme masipag din po ako. Madaling araw naglalakad-lakad po ako sa mga barangay. Nakita ko, habang tulog ang inyong mga kapitbahay, kayo gising nagmamasid para siguraduhin na makatulog na mahimbing ang inyong mga kapitbahay. Ang hirap nun, tama po ba ako? Kaya ako itong sinasabi sa inyo kasi pinapakita ko sa inyo na nakikita namin ni Yorme ang sakripisyo niyo. Balang araw, pag dumating na si Yorme at si Tia Atienza ay makasama ninyo, makikita nyo na mapapahalagahan lahat ng effort nyo sa inyong mga barangay dahil yung iniinda nyo ay para sa ibang tao at alam ko ginagawa nyo dahil sa mandato at mission nyo mula po sa Panginoon. Kung meron po ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki, yan po ay ang aking puso. Marunong ako makinig sa tao. Nakikita ko ang puso ng isang tao. Sensitibo po ako sa mga pangangailangan ng iba. Pag pinagsama niyo si Yorme at si Tia Atienza, may puso ka na, may
dalawang kamay ka pa na mabilis gumalaw dahil marunong kaming makinig sa inyong mga pangangailangan at meron kaming magagawa para sa inyo. Alam niyo po ang trabaho ng Vice Mayor ay maging presiding officer. Kami ang mga ngalaga sa City Council para gumawa ng batas at ordinansa. Kung dati ako'y broadcast journalist lang, simpleng boses na sumisigaw kasama ng taong bayan. Pag balang araw ako po'y makapasok dito, makikita niyo po ang mga batas at ordinansa na ipapasa natin. At yan po ang magiging boses ng ating mga kapatid na walang boses ngayon dahil pakikinggan na sila ng City Council at gagawa tayo ng mga angkop na mga batas na makakatulong sa inyo. Nabitin ka nun. Alam niyo, bago ako umalis sa bawat distrito, nag-iwan po ako ng alaala. Kasi ayoko maalala yung mukha ko lang eh. Alam niyo bakit? Kasi po ang mukha, nagbabago. Pumapangit, at baka pagdating sa panahon na yun, makalimutan niyo ko. Ang gusto kong ipabaon sa inyo ay ang aking puso. Pwede bang yun ang pauwi ko? Pwede! Pwede ko ba kayo kantahan? Pwede! Sa inyo po ito. Sila na lang po magsasayaw kasi pareho po kaniwa pa ako. Kanta na lang po ako. Bumalik ka na! Opo kayo. Hi! Hello! Hi! Kumain na kayo? Hindi pa. Kumain na? Hindi pa. Hindi ba? Lilipas din yan. Nako, lagot kayo. Walang sinaing sa bahay ngayon. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Kahit na yung ilang individual, inaawat, yung mga tanod, lupon, no? Pero nandito kayo, yung mga state sweeper. Ito, masaya. Basta ang pangako namin, di kayo uuwi na puro muhi, galit, o pait. Ano lang tayo ito, kwentuhan lang tayo. Wala masama. Hindi naman tungkol sa mga politiko, tungkol to sa kinabukasan ng taong bayan. Tama ba? Ang politiko, nag-aaway-aaway, pagkahalalan. Pagtapos ng halalan, bali-bali na. Yung tao, tingnan ninyo, bakit ba kayo naghahanap pa ng iba? May nakaupo naman. Anasyon sa tanas. Ganito. Huwag kayong galit. Kasi hindi naman maganda. Kilokos nila yung sarili nyo. Pagdating ng takdang araw, palitan nyo. Ganun lang. Diba? Okay, pero sa totoo, ito real talk tayo para hindi naman masaya. Alam niyo, mahal na mahal ko yung mga nakaupo. Hindi ko yan pinagkaila sa inyo o itinanggi na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Alam ng lahat yan, ilang beses na yan. Lagi ko yan sinasabi. Kaya tayo naman bilang Pilipino, tumatanaw tayo ng utang na loob. Isang kultura at kostumbre na kakaiba sa buong mundo. In fact, ang pagbayad ng utang na loob habang buhay. Tama ba? Tama! Walang katapusan. Sa totoo lang. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, inaruga ko yung mga anak ni Boss Danny. Itinaguyod ko sila. Bilang pagtanaw ng utang na loob. Ang katotohanan, wala nga kayong makikitang dumaguso sa City Hall. Kahit isa, magpangalan kayo. Kahit isa lang. Wala. Kasi isinantabi ko yung mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Lima-lima na nga sila dun. Opo. O tingnan ninyo kung nakaupo ha. Kayo sumagot kung nakaupo.
Philip Lacuna, ikaw po. Dennis Lacuna, ikaw po. Lay Lacuna, asawa. Siya. O, di lima. Kahit pa paano, nandiyan na sila, nabigyan na sila ng pagkakataon. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang trabaho o hindi, taong bayan naman ang uusga nun eh. Tama ba? Mababa na sila, yun. Hey, bakit sila nagtatampo sa akin? Sinisingil nila ako ng utang na loob. Eh ako naman, gusto kong magbayad. Bakit naman hindi? Baka lang ang pakiusap ko, sa ibang bagay na lang ako magbayad ng utang na loob sa kanila. Dahil meron naman din akong utang na loob sa taong bayan eh. Tama ba? Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung masama pang dinggin ko yung panawagan ng tao, kahit saan ako magpunta, ano sabi ng tao? Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh bakit naghahanap ang tao ng iba? Nandiyan dyan na kayo. Ngayon, kung pinagbuti ninyo, pwede kayong matulog ng mahinti. Hindi maghahanap ang tao ng iba. Tama, mali? Eh ba't kayo nangangamba? Wow! Kanya-kanya silang yangga. Oo. Hindi ba? Tulong-tulong na nga kayo. Meron ka pang pwede. Ngayon, hindi na pwede. Pwede? Hindi na. Siyempre lang. Hindi, ano lang, ito. Masama ba naman na lingunin ko kayo? Sa totoo, pahinga na ako eh. Sa totoo lang po. Kasi inaasahan ko, itutuloy na lang nila. Eh, lagi ko naman silang kasama eh. Hindi ko sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko sila pinagkaitan ng pagkakataon. Lagi ko sila kasama. Palakpak nga sila ng palakpak sa likod ko nung araw eh. Wow, galing ni Yorme. Galing ni Yorme. Ngayon ako na pinakamasama. Wow. So kung ako ay mali sa pamamalakad, kulang sa pamamalakad, at lahat ng ginawa kayo masama, hindi masama din kayo. Kasama kayo nung ginawa ko yun eh. Tama ba? Damay na. Correct. Eh sabi niyo masama eh. Pero yun, nalingat lang ako ng kaunti. Binago-bago na nila ang sistema. O tingnan nyo, una natin pag-usapan. Taas ang kamay ng mga paborito ko. Mga senior citizen. Alam nyo, kayo yun ano. Mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko. Tingnan po ninyo. Kakasaglit lang akong nalingat eh. Eh totoo ba na kapag ka payout at wala ka sa araw ng payout, hindi mo na makukuha yung mga nakaraan? Ano? Eh nung araw, ano yan eh? Retroactive eh. Di ba nung araw, sabi ko, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha sa araw ng payout dahil kayo may sakit, o kayo'y wala sa barangay, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hulyo, Agosto. Diba? Ibig sabihin, simula Enero hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Disyembre, makukuha mo 6 na bulig. Kasi 500 times 12, 6,000. Kung dalawa kayo, 12,000. Kung tatlo kayo senior, 18,000, Pasko ninyo, siksik-liglig at tumahapaw pa. Di ba ganun ang sistema ng araw? Eh bakit nila kailangan ipagdamot? Kakarampot na nga lang yun eh. Malinganda lang yun eh. Nasa bunganga ng buhaya. Oo. Di ba ka? Sa totoo, itinatangos na lang ng ilong ng matanda yun eh. Pag nakuha niya yung payout, anong gagawin ng senior citizen? Apo, halika. Pasyal tayo sa Jollibee. Oh. Eh, sasabihin ako, may pera ka na? Meron. Binigyan ako ni Yorme, maling anda.
Anak, bili mo nga ako ng losartan. Nay, wala tayong pera. Huwag kang mag-alala, may malinganda ako kay Yorme. Yun na lang yun eh. Kaya ko naman yung ginagawa. Bakit may birthday cake? May insure? May regalo sa Pasko? May pensyon? Bakit? Kasi, konti na lang ang birthday nila eh. Real talk naman tayo. Una-una lang yan eh. Tatanda din naman kayo eh. Tama ba? Pero doon man lang, maiparamdam ko sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila. Ngayon lang sila nagkaroon ng gobyerno na sila'y pinapahalagaan at pinagmamalasakitan. Yang mga lolo't lola natin. Ngayon, pagdadamot mo pa, 500 lang. Ano gagawin ng senior? Araw-araw nasa barangay hall? Mag-aabang? O, pag-gising sa umaga ng senior, anong gagawin? Chairman, kumusta na? Ayos na. Bukas, gising ulit yung senior. O, punta na naman sa barangay. Chairman, baka naman. Wala ka, nay. Alos pa. Eh, yung lola, tinawagan ng apo. Lola, pasyal ka naman dito sa Cavite. Pasyal ka naman dito sa Bulacan. Namimiss ka na namin. Nagbakasyon. Yung lola. O, after 2 days, umuwi ng Manila. Dumiretso ulit sa Bulacan. Chairman, anak. Naku, nay, kahapon nagkabigayan. Wala ka. O, kita mo. Ang dami nakakarelita. Yung bakit kailangan baguhin yung batas? Gumagana naman na eh. Gumagana naman. Nandiyan naman na yung pera. Sa totoo, dati wala yan eh. Ang hiningi lang sa akin ng senior citizen noong 2019, birthday cake. Kasi naiingit sila sa Makati na kapag ka birthday ng mga senior sa Makati, may cake. O sabi ko, sige, pumanatag kayo. O nung manalo tayo, ano ginawa natin? Nagkaroon ng cake ang senior citizen. Ngayon, ano? Cake. Cupcake. Pati size. Yorme, matamang na. Hindi na chocolate. Hindi kaya nga sabi ko, itutuloy mo na lang. Bakit binago mo pa? Saka totoo ba kapag hindi ka na butante, wala ka na rin pensyon? Tinatanggal na nila? Bakit? Dahil wala ng bilang? Dahil wala ng boto? O, sige. Tingnan natin ha. Tatanggalin ko yung mga lolo-lola ko. Kayo na mga anak na nandito. Anong mararamdaman ninyo? Nakahirati sa karamdaman yung nanay ninyo, tatay ninyo. 6 na taon. O, siyempre, 6 na taon, hindi na nakakaboto. Tama, mali? O, kung may sakit, wala nang bilang, wala nang pensyon. Wow! Oh, may mali. Bakit mo kailangan ipagdamot? O, sige, hindi natin binigay. Ang tawag nila sa Ingles, forfeited. Social. O, hindi binigay. Hindi nakuha. Sama pupunta. Wag. Huwag tayong tamang inala. Hindi mo pala. Isipin natin mabait sila. Isipin natin mabait sila. Sama pupunta sa Kaban. O, sa Kaban. Sino makikinabang? Bangko. O. Wala na. Nandito lang yun. Imbis na maibigay na lang sa utaw, makabawas man lang sa gastusin niya. Hindi ko naman pera yun eh. Pera naman ng taong bayan yun eh. Tama ba? Ano ba pinagdadamot? Saan ba nanggaling yung pera na yun? Alam niyo saan? Nung naging mayor ako, nakita ko yung libro. Road maintenance, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road... Anong maintenance sa road? Eh, puro sementado naman ang semento naman dito sa Maynila. Tama ba eh? Kaya pala yung tao nagtataka. Pagkagising niya sa tapat ng bahay niya, bigla na lang yung kalsada. Kaya ako na nalulungkot. Itutuloy na lang nila. Bakit pa kailangan baguhin yung batas?
Sige, pumanatag na kayo mga lolo't lola ko, mga tatay at nanay ko. Inawa ang Diyos sa tulong ninyo. Pagdating ng araw, ibabalik natin sa dating sistema yung senior citizen. May mauwi man lang kayong hope ngayong gabi ito. Pag-asa na mababalik na sa dati. O pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up ka sa health center ngayon, online ka ba? Wow, sosyal! Appointment? Wow! Para St. Luke's! Kaya pala ako nagtataka. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw nyo na. Pero bakit? Bakit naman kailangan pa mag-online? Tingnan ninyo ha. Yan ang pinagkalba ng leader na hindi alam ang katayuan ng pagiging isang mahirap. Sa bawat tao, piso, mahalaga. Pero mo, papacheck up lang ako, kailangan ko pa mag-online. Pero mo, toskas pa ako. Eh, hindi pa nga ako sigurado kung may gamot sa health center eh. Tingnan ninyo ha. O sige, real talk. Ano kailangan mo kapag magpapa-online schedule ka? Load. May bayad wala? Toskas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Cellphone. May bayad wala? Toskas ka. Ito masakit, hindi ka pa marunong mag-online. Sabihin mo, oh, si Nanay Victoria. Nay, kunwari lang to ha. Sample lang to. Hindi mangyayari sa ito. Si Nanay Victoria, halimbawa lang ha, hinapo. Apo, dalhin mo nga ako sa health center. Anong sagot ng apo niya? Tumigil ka, Lola, wala kang online. O ano mangyayari kay Lola? Lola Victoria? Paalam na, happy. Diba? Kasimple-simple. O, halimbawa, si Edito, niyari yung asawa, teaspoon. Oh, 9 na buwan. Dito, lalabas na. Dali mo ko sa health center. Ano sabi ni Dito? Pigilan mo yan, hindi ka naka-schedule. Ngayon, binabago na raw. Yes. Marami nga ako naririnig. Laboratory sa labas. Kaya pala talaga na nanggigigil na kayo. Sige, kung manatag kayo, pangalawang pag-asa, pangalawang hope, kaya awa Diyos, pagdating ng araw, ibabalik natin sa dating sistema ang health center. Easy. Puso nyo, nakatikit na yan. O sige, uwi na tayo. O sige. Hindi, dalawa lang muna. Mahaba pa naman ang panahon. Nakita nyo ba kanina yung present? Nakita nyo? Manatag na kayo. Ay, tiisin nyo na lang konti. Ako, babala ko lang sa inyo ha. Yung init ng katawan niyo. Gusto nyo ba bumalik? Will. Baka sinacharot nyo lang ako ha. Hindi. Kasi 7 buwan yan. 7 buwan pa yan.
Mahaba-haba yan, huwag kayo manlalamig. Lalo na ngayon. Babaha ng mga AX. Tupad. At saka akap, may bago ngayon. Hindi, pero ako payo ko naman ha. Payo ko naman. Lalo na kayo sa barangay. Payo ko, tanggapin lang. Pero naman ang taong bayan yun. Siyempre. Diba? Kung mo saan ka nakakita, 2 bulig, 4 na bulig, 6 na bulig. Ha? Ang gagawin mo lang, kukuha ka ng walis sa may picture. Ganyan ka lang, oh. Kong, teka. May kanal dito. Ito pala, papalitan ko dami. Dalawang balik na. Ayos na ang puto-puto. Hindi, tanggapin ninyo. Babaha ngayon yan, ha? O, kanina, nagkabigayan na naman. O, sa 4th District. Pero okay na yan. Pero ito isipin ninyo. Pipikit ang mata nyo. Magpapantay ang paa nyo. Huwag kayo mag-alala. Una-una lang yan. Mahuhuli na sila. Ang isipin nyo, anong uri ng liderato at gobyerno nyo iiwan ang inyong mga anak? Yes. Kasi kung hindi, ipapaalala ko sa inyo yung kwento ni Juan. Si Juan namatay. Pumunta sa langit. Inawat ng bantay sa langit. Teka lang. Hindi ka naka-online. Online. Hindi, sabi ng bantay sa langit. May bago kami regulasyon dito. Total, usong-uso sa Manila yung mga regulasyon bago. O meron din kami dito. Sabi kay Juan, kailangan kayo manatili ng isang araw sa impyerno, isang araw sa langit. Pagkatapos nun, malaya kang makakapamili. Wala nagawa si Juan. Sumakay ng elevator. Pababa ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat ni Juan. Wow! Boracay! Woo! May golf course! Wow! Ang daming babies! Papampam! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Nagbabatuwa sila ng hamon. Wow! Ang alak! Wanto sawa! Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw makita mo sa langit, pagbukas ng elevator sa langit, nakita niyo yung mga tao sa langit. Nag-harping. Tahimik. Sabi ni Juan, boring. Walang ganap. At muli siyang umarap sa bantay sa langit, O Juan, ikaw ba'y nakapamili na? Opo! Saan gusto? Sa impyerno! Mabilis sa tugon ni Juan. Nasunod, sumakay sa ulit ng elevator pababa sa impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat niya. Nakita niya yung burakan. Naging dagat-dagatang apoy na kumukulong na sobre. Ano nangyari rito? Tapos yung mga babies, ipapampam. May buntot at sumay. Yung hamon, buto na lang. Nangyari? Kahapon lang, nagaganda na. Nakita niya si demonyo. Demonyo, ano ka rito? Demonyo ka talaga. Ano nangyari sa impyerno? Kahapon lamang ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit niya yung mukha ng impyerno? Sabi ng demonyo, kahapon, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Sabi nga ni, John Lloyd, di ba? Ingat. Totoo lamang. Yan ay isang kwentong maaari ninyong kapulutan ng araw. At maalala ninyo, pagdating na bumabaha na ang makap, ang ice, ang tupad. Sabi ni Yorme, kalawitin namin ang kalawitin at wag namin kakalimutan si Juan nang mamatay, hindi naka-online. Oh, uwi na tayo! Pagka gumamit pa doon ng gusto, mag-aabono pa si Congressman Joey Uy. Gusto ba talaga ako bumalit? Promise? Next month? Suba man?
Kasi talaga ako bumalik ha. May pagagawa ko sa inyo mahirap. Kasi mahirap maging mayor ng Manila. Totoo lang. Eh katulad nga yan, no? Sisi na sisi. Marami tayong utang. Marami tayong utang. Sabi, bakit naman yan kung marami kaming utang? Totoo. Ito, real talk ha. Alam mo mga patutsada, marami raw tayong inutang. Ito daw naman, pandemya yun. Binuhay niyo ang Maynila. Yun. Totoo. Pero, kayo, taas dito ang mga magulang. Kayo, pag anak ninyo, walang nakain, gagawa nyo ng paraan. Pagkakipit, sa Bombay kumakapit. Bali dito, bali doon. Tama mali? Pag yung anak nyo wala na matindi, gagawa nyo ng paraan? Ganyan din ng pagiging mayor ng lungsod ng Maynila. Kapag yung ginagawa ko yun, inaprubahan nila. Pumayag sila, sila nag-aproba nun. Tama mali? Ngayon, masama na? Kapag, ano palagay ninyo sa akin? Umiipot ng ginto? Totoo naman eh. Pero wala kayong narinig na reklamo sa akin doon. Wala tayong pera. Magla-lockdown na. Ano mawawala? Trabaho. Pag walang trabaho, walang pizza. Pag walang pizza, walang chicha. Tama mali. Pero sinabi ko doon sa Capital Report, di ba, yung sa Facebook ko, nagla-live ako every Friday. Ano sabi ko? Mga batang Maynila, pumanakit kayo. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari? Food box nun eh. Hindi pa nauubos yung isa, dumadating na naman yung isa eh. Kaya nga binibenta na sa online eh. Tama ba? Wala naman akong pakialam kung ibenta ng tao. Kanya naman na yun eh. Tama ba? Inaabiligad lang niya eh. Gusto lang niya gawin cash. It's okay. Tama ba? Ganun ang pagiging ama. Hindi ka turo ng turo. Gampanan mo, tungkulin mo. Pagkahalalan, humingi ka ng boto. Gawin niyo ako mayor, gawin niyo ako mayor. O pagka nandun na sa mayor, ayaw mo na ng responsibilidad. Pag hindi mo na kaya, ituturo mo, iba. Uy, manununo ka, Brad. Easy. Easy. Tama ba? Paglas ko makasisi. Ba't yun, naproba, mali pala. Hindi talaga, real talk lang naman. Di ba eh? Nandiyan na yan. Malapit na. So gusto nyo bumalik? Promise? Ito pakiusap ko. Maiba naman. Pwede straight? Pwede? Alam nyo bakit? Tingnan ninyo ah. Gusto nyo ba yung mabilis ang kilos? Kaya naman mabilis ang kilos nung binigay nyo lahat sa akin eh. Tama ba? At pinanagutan ko sa inyo. Akong buntot ko, hila ko. Tama ba? Eh kasi naman nagbibigay lang ng card, tapos sasabihin niya, pwede. Hindi ka nga nakita na 3 taon, pwede. Pwede ka namin papainain. Pwede ba? Sigurado kayo? Kid Marasigan. Christian Gawiyoy. Elmer Joel Par. Kaloy Volter Castaneda. Doc Mercado. At ang pinakabata sa amin, yung panahon ng hapon. Sabi nga, ito, pantalpakan ito eh. Pagsuntada nito, panalo na eh. Tama ba? Ang minamahal natin, Lou Piloso. Sa congressman, total, pabalik-balik lang yung dalawa. Pwede ba, maiba naman. Kain ngayon ng kain ng adobo. Pwede, may chado naman. Joey Hoy! Maiba naman. Okay naman ha. Pakisuyo ko lang. Huwag niyo bibigyan ng vice mayor na kalaban ha. Sanay naman kayo na babayang vice mayor ko, di ba? Eh kasi pagka binigyan niyo kalaban, araw-araw na mumungguhin ako. Lahat na lalakara ko, hagisan ako ng munggo nun eh. Ano mangyari? Relax. Ano mangyari? Paalam na. Hindi. Pwede ba?
Dire-diretso na? Ha? Vice Mayor, Chi Atienza. Promise, ha? Bibili ako ng dividendaso. Titingnan ko prueba ng 6. Ano, tinakbo? Sisigilin ko kayo. Okay, pagkatapos naman ng halalan, ako naman ang sigilin. Oo. Paborito ko senior eh. Mga health center. Oo. Ngayon may awa ito. Actually, hindi ko na nga kailangan mga kupa eh. Tutuloy na lang eh. Tutuloy na lang, sa totoo lang eh. No? Nangyari na eh. Sabi ko nga siya sa dividendaso, ano tinitingnan doon? Yung loob, di ba? Prueba yun eh. Tama ba? Pasado ba? Pasado? Yawa Diyos. Kaya pumanatag kayo, ha? Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Tandaan ninyo, may pangako kayo sa akin. Ngayon, kayo muna ang sisigilin ko. Babantayan ko resulta. Basta, mahal na mahal ko. Dinidinig ko ang panawagan ninyo. Okay? I love you. I love you. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Tayo po tayo, group picture lamang po. Souvenir picture, tayo po tayo, God first! God first! Yeah. Hey! Ayan. Maraming salamat po muli. Palakpan po natin Yorme Isko Moreno Dumagoso and Vice Mayor Chi Atienza at ang buong Yorme's Choice ng Distrito 6.